Uy, wag mo munang skip to mga Cool Pals. Nagtataka kayo. Ano yun? Bakit? Bulol ka! Bulol ka! Kasi nagmamadali. Skip mo na! Wag! Di ba kaya ito ginawa para mas maging maisi? Oo nga. Para mas humahaba. Para humahaba. Basta, kung nagtataka kayo kung bakit walang video tong episode na to, kasi mag-subscribe kang sa Patreon namin, putang ina ka. Okay, www.thecoolpals.com. Yun lang. Oy, tsaka manood ka ng vlog namin, puta ka. Yun lang. Nandun na sa korte yan, nakapila na yung mga yan. Pwede sa parking lot po muna kayo. May number po. Magkakaroon sila ng satellite offices, naka-tent na. Nandun na. Swab test. Drive-thru divorce. The Pod Network Entertainment. Tayo po ay mag-o-offer ng 45 minutes of silence. Tama naman nun. Para sa mamaya. Ano kaya ang pempem ni Nono? Pinagandaan niya. Kailangan isang makapagbagdamdami na galing sa puso. Nonong Balino. Aretha Franklin. Hello? Oo. Ito. Sapat. I look in your eyes and I can see the life's a dangerous thing. Welcome to the Cool Pals Episode 675. Exclusive. on 2 platforms. Pam 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 Ba't naman yung ganun ang pempe mo, no? Ang baba naman ng boses mo. Bakit ganun ang pempe mo, Nonong? Hindi, kasi so June 1 June 3 ngayon. June 3 today. Oh, parang gusto ko muna kwento na so galing tayo sa anniversary ng June 1. Dogs. Oh, Wicked Dogs. Congrats po sa inyo. Congrats, Wicked. Ang saya nung Wicked Dogs na anniversary. Hindi, masaya talaga. Talagang yun na lang yung Babalik. hindi, parang ano lang kasi yung panahon na Ang saya kasi dahil naipon tayo sa isang lugar na tumagal tayo. Iba energy, no? Pag tayong lima. after party. Oo, kumanta si Colonel Bong Nebriha. Oo, anniversary ng Wicked Dogs. Ang ganda ng celebration. Yan. Si Carla na rin palang may hawak ng Wicked Dogs. Congrats. Ganda ng party. Parang birthday mo, Nonong eh. Ikaw na pala, Nonong, ang tagapagmana ng Wicked Dogs. Hindi naman. Kaya nga, WB na sa susunod yan eh. Ano? Walter Balina. Wicked Balina. Walter Balina. Wicked Balin. Hindi, nakakatuwa na talagang ilang araw ko ding hindi nakausap dahil nga inaayos nila yung anniversary. Pero congrats sa Galing, saya nung event kasi may palibreng shots pa. Oo, congrats, Carla. Oo. meron ako nakita doon na kumausap na lang na Cool Pals sa atin para nagpaalam na lang sa mukha. Yung parang wala na, sobrang Wasted na siya. oo, tas sobrang saya nila. Wala yung maoy. Ang saya nung gabi na yun Oh, hindi nagsasawa. Kantahan pa tayo. 4 a.m. na kami umuwi. Oo. Nako. Talaga? Oo. Okay. 4 a.m. na kasi tas kumain pa kasi kami ng Go to Believe, tas kasama namin yung couple na Patreon. Si Angel saka si Mary. Hindi pa rin nakakatawa. Yung kinanta pa nila dun sa jamming, pang simbahan. Kaya nakakatawa. Si Marvin Ivan. Oo, Si Marvin kumanta. Ivan. lasing na lasing yun pero nung kumanta, bumalik yung katinoan, yung parang umuwi na siguro yung kaluluwa niya parang. Tapos bumalik lang siya. Balik ka dito, nag-angkas yung kaluluwa niya pabalik sa Wicked Dogs. Yung maganda kay Marvin. Kailangan kita dito.
masayang tao din talaga siya nakasama. James siya. Oh. Sabi ko kay Marvin, May prediction ka ba sa kanya? sabi ko sa kanya, within 3 years, magkakaroon ka ng 3 girlfriend sabay-sabay. Akala ko sa career. Siya na siyang, ano pangalan niya? Marvin Bugoy. Marvin Koy. Magpipik siya eh. Wala siyang magagawa eh. I-offer sa kanya eh. Pero galing, mabait na taong. Pwede ka naman tumanggi. Saka, Hindi siya tatanggi, hindi siya eh. yung tipo na R&B singer ako, hindi ako makakanta ng kahit ano na masayang kanta, sabay siya kakanta sa lahat. Saka ang galing. Nag-cover siya ng Siskiyou songs eh. Oh. Siskiyou. Cisco. Siskiyou. Oy. At nagbabalik na naman tayo. Kasi ganun sa mga Cavite. Magbabalik ang Siskiyou. Hoy, Jelly. Ano ba pangalan? Oy, Carmina. Siskiyou. Pero di kasi nakalimutan ng mga Cool Pals din yung binubuyo na Cisco siya. Kaya talagang Incomplete. sinabi ng Cisco, tas incomplete. Talagang game din yung mga Cool Pals sa audience na nire-request yung Cisco. Kaya Di na basta siya. Ang galing po siya. Hindi ko alam kung matutuwa ako kay Marvin Ivan o ma-offend o maano ewan. Kasi sabi in-approach niya si Ann. Sabi niya idol ko po talaga si James. Tapos nung kinausap ako, idol talaga kita James eh. Kasi napanood ko yung documentary mo doon sa ano Yung GMA. Sabi niya ano eh, talagang idol kita, nakikita ko yung sarili ko sa'yo eh. Kasi inaasar din akong malambot eh. Sana sinabi mo, huwag kang mag-alala, balang araw titigil din sila. Pareho kasi kayo ng ano, di ba? Nag-choir din siya. Nag-choir ka din. Oo. Yun. Kaya pala, Sabi niya, may pag-asa pa pala. sabi niya, tsaka, may ano ba yan, tawag dito, may connection na agad eh. Di ba yung nung birthday ko, tapos napanood mo siya, di ba? Parang, papasikating kita. Sabi niya gano'n. Iba yung audience din ng ano, kaya talagang good mood lahat eh. Meron nga, nagkatabi lang. Ang ganda. Ay, oo nga. Nagkatabi lang dun. Ikwento mo sorry. Yung kay Marvin, Ayun, nandito. Nandito yung ano. Halika rito. Si Aaron. Si Aaron. Ito. Malibog. Oo. ayan. Si Aaron, halika rito. Mukhang di ka pa nagpapalit ng damit since Saturday. Parang wala nangyari Oo, ito yung may nakatabi. Ha? Ano nangyari? Parang ang saya-saya mo ng Sabado. Sakto, ba't napadaan ka? Baka Sabi niya- sabihin, scripted to ah. Sorry GB, sabi niya. Tinanong mo, tanong mo sa kanya? Kumusta? Parang Sabi ko, ang saya-saya mo ng Sabado. Yung pagkaka-agree niya may kasamang H, sabi niya, oo nga po. Si Aaron, kasama mo dito. Sino yung nakilala mo sa Wicked Dogs? Si Abby po ang name niya. Hi ka naman kay Abby at dun sa sa asawa niya. Hindi. Hindi po, hi po kay Abby. Yeah. Single ka. Single siya. Ikaw? Hindi na po. Anong hindi? Anong ginagawa mo nung gabi yung putang ina ka? Hindi po kasi nung gabi na yon, pinagtabi lang po kami. I was very respectful naman po nung gabi na yon. Oo. Ayoko naman po kasi maging... actually, nung dumating po ako, tinanong po ako is, saan po ako mamili? Sabi ko yung si Abby na lang po yung mamili ng table. Sabi sa akin, sa taas or sa baba. Sabi ko, Hinga ka muna nga. sir, Nag-stairs ka, no? So tinanong ka top or bottom? Sabi ko po, ang original table ko yung sa baba. So pinagtabi na lang kami. Sabi sa akin, wala naman siya magagawa eh. Opo. So, doon po nagsimula yun. Yes! Naman eh, no? Grabe ka, hindi siya single. Hindi ka ba single? Hindi. I was recently, Ayan. Bigyan mo ng I ano. was recently married lang po. Nung April 15. Recently married dito April 15. Opo. Tapos ano nangyari? Bababae ka na kagad. Hindi. Gogi! Sama ko. Hi nga po pala sa asawa ko, si Joey Ann. Hindi ako, kunyento ko po sa kanya. Naging honest naman po ako. Kunyento ko naman po sa kanya. And, Lapit mo muna. Wala naman po. Okay naman po. Oo. Ano Hindi, yung maganda kasi, Teka lang, ano nangyari sa asawa? May asawa ka pa hanggang ngayon? Opo. kakakasal lang nila April 15. Opo. So, Pero my kind of guy tanga, honest siya, gusto ko yan. Ang ganda yan. Sinabi niya. Totoo yun. Hindi, yun nga maganda dun sa event natin, di ba? Kahit mag-isa ka lang, may magiging friends ka. Kasi parang, ang nangyari dun sa buong venue, tingnan mo kahit sila Colonel Bong,
nakakausap yung kabilang table, picture-picture So, sila. ang pag-uusapan natin ngayon ay divorce. Kung Lingkong, pabor ka ba sa divorce? Kasi mukhang dapat may papabor sa divorce. Iba dito eh. Pinag-uusapan namin. Hindi, joke lang. Hindi, pero friendly lang naman yung pagsasama. Very friendly ano. naman po. Oo. Opo. Ayoko naman po siya mailang. Ayoko naman po sabihin, ay, may asawa po ako. Baka maano lang. So hindi mo sinabi may asawa ka the whole night. Hindi ko po sinabi actually. Pero wala naman po kasi akong balak or what eh. So, just, Wasn't she good enough for you, pare? Puta, yun ba sinasama? maganda naman po siya. Pero mas maganda po misis ko. Yeah! Ang galing mo reverse ha. Ang bilis ka na. Lakas ng Automatic loob. yan. Lakas ng loob ni Aaron. Thank you, Aaron. Congrats sa'yo. So, di kasi ganun sa audience natin, minsan may pupunta mag-isa. So, ibig sabihin, may mga times talaga, makakatabi ka na di mo kilala. Ganun. Kaya yes to divorce. Yes to divorce. Yes to divorce tayo. Kaya bakit ba naging umaingay yung divorce na yan? Kasi nga, malapit na eh. Malapit na siyang maipasa. Konti na lang, mapapasa na. Never. Ha? Sa tingin mo, hindi mapapasa ang divorce? Hindi. Hmm? Hindi mapapasa yan. Paatras tayo eh. No to divorce ka ba? Yes, pero paatras ang Pilipinas eh. Wala namang progresong mangyayari dito eh. Bakit ba no? Bakit ba ang daming may mga nagno-no? Ano pa bang purpose niyang Ano pa bang kaibahan sa annulment, di ba? Oo, ganun din naman eh. Pero sana gawin na lang mura annulment o flat rate 50,000 para di ba? Mahal din yata kasi ang annulment eh, na mahal ba? Oh, 500,000 ng Tsaka ang tagal ngayon, ng proseso. Minsan naabot ng 5 Pag taon. divorce, mas mabilis. Mas mabilis, tsaka mas mabilis yung partihan ng property. Hindi ko kasi maintindihan yung dahilan ng mga nag-a-against. Yung mga abogado, against sila dyan kasi mas malaki ang kita sa... Hindi, yung iba pa, yung ordinaryong Pilipino, bukod dyan sa mga abogado. Siyempre, kung ang mga logic naman nila, pag pinasa daw yung divorce, magsisihiwalayan na raw lahat ng mga magkasawa. Ginagawa rin naman ng... O, ba't ka naman makikipaghiwalay kung masaya ka sa marriage mo? Napakatanga lang. Si Oprah Winfrey dati, akala niya makakatulong siya sa mga nagdi-divorce sa US. Pero wala rin nangyari. 50% halos sa US divorced eh. So akala ni Oprah Winfrey magagamot niya, magiging healing platform siya. Pero hindi eh. Ako feeling ko, yung simbahan naman talaga magsasabi yan eh, na against sila eh. Given na yan dahil simbahan sila eh. Dahil meron silang gustong, di ba, yung mensahe nila sa lahat is kung ano nga yung pinagsama. Given na yan. Ang inaano ko yung sa mga politiko na nakapwesto, feeling ko sila talaga yung ayaw eh. Kasi, siguro, natatakot niya kasi sila una paggagamitan ng batas eh. Iniisip ko, alam mo kung ano yung gusto ko dyan sa divorce na yan? Kung sino sa kanila yung mga politiko na kaupong unang mabadi-divorce ng asawa nila. Yun yung gusto ko na checklist. Okay, 1 down. Puta. Kasi gagamitan sa kanila yan eh. Si Erap, 10 beses i-divorce. Saka yung mga ibang mayayaman din, di ba may mga ano yan eh, kumaga ang mga korporasyon daw, may inuupong abogado doon sa mga Senate hearing para sabihin sa kanila kung anong mga batas yung dapat harangin. Lobbyist. Oo, di ba? May ganun yun eh. Pupunta doon para sabihin, itong batas na gagawin nila, hindi pa ba sa business mo? Edi sino bang kakausapin natin dyan para hindi matupad yung batas na yan? May ganun eh. May ganun talaga yan eh. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Pero alam mo, kung ako, politiko ako, mas papabor ako sa divorce kasi kung ikaw ay politiko, ang dami naman sa mga politiko, mga babaero eh. So, i-divorce ko na itong current na matandang asawa ko. Kaso ang pera. May prenup naman yung mga yun. Madalas sa mga Baka prenup mamaya yung yung mga matatanda, walang prenup. Paano kung Pero ano? tagong property rin naman, hindi takot yung politiko palagay ko, JB. Pag ganon. Oo, mga tagong property. Paano kung ano? Paano kung idaan nila sa boto ng tao
Kasi doon mo rin Kayo, malalaman. anong feel nyo ba ngayon? Doon mo rin malalaman kung gusto kong i-divorce na Kailangan asawa na mo. siya eh. Diba? Hindi, anong feel nyo ngayon? Karamihan ng Pilipino, pabor o hindi? Feeling ko karamihan, pabor Oo, eh. karamihan. Sa bawat pamilya, pabor halos lahat. Bumoto yung Kasi asawa ko sa divorce. Ayan ang problema din minsan. Baka kasi pag kunyari, pareho lang din ng mga yes to Soji bill. Baka isipin bakla rin sila. Baka yan din ang naisip nila. Kinakatakot ng Pag iba. nag-yes to divorce sila, ibig sabihin baka isipin ng asawa nila gusto nilang i-divorce. Tangina nga, Tanga yung asawa nila. walang Which tiwala. dapat, i-divorce mo kung tanga yung asawa mo. Hindi naman ibig sabihin yes to divorce ka, gusto mo nang iwalayin yung asawa mo. Lagi kayong ganun sa umaga. Divorce check! Ganda. Kasi kung simbahan ka, tapos, di ba, ang kami magpapakasal lalo kasi pag naghiwalay ito, magpapakasal din yan eh. Di dadami customer nyo. Di ba? Business nga eh. Business yan eh. Pero divorce now, pay later. Hindi maiwasan na maging kultura rin ng iba yan. Yung mga, kunwari, 4 na beses na ako nadi-divorce eh. Okay lang naman ah. Pero, Yung iba. hindi rin naman, common na rin naman ngayon yung tao na 4 na yung naging partner sa lifetime niya tapos lahat inanakan niya. Hindi Oh, siya tapos unheard of. Yung nga lang kasi nga- may pinsan ako kasal, pero separated sila. Oo. Kasi ang divorce yata, talagang isa sa papel na kung magkano ibibigay, ano makukuha ng babae, ng lalaki, properties na mapupunta sa kanila. Talagang hindi na yung, bibigyan kita ng kung ano, ako na magpaparal pala. dito. Okay, Ako na alimony. magpaparal. So, kung susundin yung system medyo na yun. mas malaki ang talagang magiging hatian. Lalo na kung mayaman na tao ang pinag-uusapan natin. Kaya politiko nga yan. Talagang may dadaan sa korte yan. Ito yung mga bata pupunta dito sa nanay. Diba? May mga ganon. Kung kanino yung mga bata. Siyempre kung ikaw prominente kang tao, may power ka. Gusto mo ba yung pag hiniwalayan ka ng asawa mo, pupunta yung anak mo sa kanya? May mga ganong bagay na ayaw mong dumating sa punto na parang batas na yung maghihiwalay sa inyo na wala ka nang magagawa. Kasi kung lumabag ka doon, yari ka naman. Well, sa panahon ngayon, basta pag may statement ang simbahan, sigurado aligned dyan yung mga politiko. Hindi, kaargahan nila yan. Kaya nga, Sabihin nila, walang kakalaban kasi Katoliko po ako, kaya ayoko. Pero, ang totoo, marami ding mga sumusulsul sa mga yan na wag na ituloy kasi sila mayayari eh. Yung mga mayayamang tao naman mayayari dyan eh. Hindi lang din naman Katoliko. Lahat ng religion. Lahat ng religion. Ibig sabihin, Dyan. yung kasi yung pinaka-vocal sa atin dahil siya ang majority eh. So, di ba? Parang yun ang magiging magiging ng mga yan. Pero ang totoong mga bibiktima ng divorce na yan, yung mga mayayamang tao. Pero ang totoong matutulungan talaga ng divorce bill, yung mga may hirap na walang kayang magbayad ng annulment. Ano yan, Rems? Share ko lang yung ex-boxing champion, si Evander Holyfield. 4 na beses siyang na-divorce. So, pinapartihan niya lahat ng ex-wives niya. So, naghirap siya, na-bankrupt. Pero alam mo dapat lang din naman yung papartihan. Alam mo pag naipasa yan divorce, kokonti na yung magpapatulfo. Oo nga. no? Di ba? Kailangan. Kasi nasa paper na eh. Kung magkano yung may iwasan na yung mga tatay na hindi nagsusustento. Yung prenup, yan na yung talagang mauuso na. May prenuptial agreement na kayo bago kayo magkasal. Putang ina nyo, puro kayo kalibugan. Kayo ngayon ang Kasi yun yung Masapay kayo eh, no? Nando kayo sa may glass. Yun yung sinasabi ng babae. Kasi yun naman yung magiging bago sa mundo ng Pilipinas pag nagkaroon ng divorce law tapos na naging na yung prenup. Kasi isipin mo sa papapangasawa mo, ikaw yung mayaman, ang babae ay hindi. Talagang ihaano mo na sa kanya na pag naghiwalay tayo ito sa akin to lahat. Pero yun yung laging pinakamahirap na part eh. Yun ang masakit lang kasi wala naman dapat ang usaping pera sa inyo. Pero dahil sa divorce, iaano mo na ngayon yan. Kasi matatakot ka eh. Paano nga kung hiwalayan ako nito? Papayag ba ako kalahati ng pag-aari ko sa kanya? Ako yung 100% na may pera rito. Doon pumasok siya sa buhay ko, wala naman niyang kinikita. 15 mil lang kinikita niya, kung ano man. Tapos, pag naghiwalay kami, bahay, kotse, lahat sa kanya, kalahati. Di ba? Parang yun ay nasa utak mo. Kaya pag nag-prenup ka, parang puta na, parang walang tiwala sa akin tong asawa ko. Bakit ganon? Perang inaano niya. Well, pag in love ka, putya, hindi mo talaga maiisip yung mga So yun yung mga adjustment lang natin. Pag nag-divorce yan, talagang ang mga babae naman o lalaki, di ba? Parang, dahil alam ko naman, ikaw yung mayaman dito, di ba? So, sa tingin mo, pag
i-dispose mo lang ako, pag sawa ka na, i-divorce mo ako, mga ganun. Yun yung mga sintu-sintu ng mga tao pag dumating tayo sa ganyang nandumero ng divorce. Isa sa mga makaka-apekto sa relationship naman ng dalawang Well, tao. you would still require an attorney. So, Dapat lang na naman talaga kasi kung kayong dalawa lang nag-usap. Nag-draft. Kuha ka ng bond paper. Pa-finalize natin to. akin tong paso. Oo, may ganun. Akin yung alaman. Gagalan pa yun. Nasasagot pa yun. Di ba nakakatawa yung pinapakita yung sa bahay kung ano yung sa kanya, kung ano yung mapupunta sa kanya sa Pwedeng reality show yan. Parang kay Boss Toyo. Pero ito kung paano hatiin yung mga gamit. kanino Ano kay siya? Mr., kanino kay Mrs. Yung talk show. Dapat kasi signs of maturity yan dapat kailangan na nating ginagawa talaga yan. Pero kung ilagay mo yung sitwasyon mo na yung babae ang mayaman at ikaw hindi. Maano ka rin eh. Maano ka rin. May part mo na Parang pag nagkahiwalay tayo, ito lang makukuha mo kung ano yung suit mo. Ako hindi. Hindi ka masasaktan. Hindi kasi masasaktan ka lang kung tambay ka. Kung wala. Kung ganun, kung ano yung suit mo, kung ano yung pera mo. Okay yan lang din yung kasi pagano mo. ibig sabihin nun kung ako din yumaman din ako. Ganun din yung ibigay mo. Sa akin din yung pera ko kahit na ngayong nagpakasal tayo hindi pa ako mayaman pero eventually kung yumaman din ako di sa akin din yung pera ko. Ibig sabihin kung ma-offend ka doon sa pinrinap ka dahil hindi ka mayaman, ibig sabihin wala kang pangarap na yumaman. Hindi naman. Kumbaga parang rin kasi. Hindi, maano ka lang. Sign of maturity din kasi na parang well, kasi meron pa rin kasing mga couples na nag-exist na hindi makapagtrabaho yung babae. So, paano yayaman yung isang housewife na nag-aasikaso ng pamilya? yun nga, kaya may mga ganung makakatulong din yan sa pagiging progressive ng mga tao na dahil nga may divorce, kailangan ko rin hindi lang pumirmi dito sa bahay. Kailangan ko rin mag-isip para sa sarili ko. 'Di ba? Ganun din naman talaga ang healthy marriage na kailangan hindi ka mapipirmi din sa sitwasyon mo ngayon na kailangan isipin mo pa rin since reality pa rin naman yan na may maghihiwalay pa rin na hindi nyo pa rin masasabi kung ano yung mga darating. So maganda kapag naghiwalay din kayo, at least kaya mo pa rin tumayo sa sarili mo pa. Unahan ko na yung mambabara sa atin na simula niya according to the Bible. yan yung mga talagang isa sa mga pagdadaanan ng mga couples talaga. Pero tama, signs of maturity yan. Pero yun talaga yung meron talagang punto sa buhay nating lahat na isang bansa na kailangan meron ka talagang i-rip na band-aid para mas maging progressive kayo. Kasi kung ngayon alalahanin mo yung pagiging may masasaktan postpone muna natin sa susunod na generation, ganun pa rin naman yan hanggang sa mapirmi na kayo. Well, palagay ko yung prenup maging komplikado lang naman sa mga mayayaman. Ilan lang naman yan sa Pilipinas. Yun yung feeling ko din talaga itong divorce na to. Mga mayayaman lang talaga yung affected. Oo. Eh ang ano sa Pilipinas, mga mayayaman ang movers ng bansa Sila ang nagsasabi kung hihinga ka ng prenup nung mapapangasawa mo, sabihin, puta, wala ko interest sa 3210 mo, putang ina ka. aanhin ko ang 5 mong puting sando. Yun yung nakakatawa no? Ang problema, yung mga mayayaman against nila, sila affected, di ba? So sila din yung may power para i-block yung information papunta doon sa mga mahihirap na sila yung magbe-benefit. Kaya hindi rin gets ng mga mahihirap yung divorce. Pero ganun ba yung nangyayari? Hindi, kumbaga, ang mga may in power o ang may mga influence for laws to happen din talaga minsan, yung mga mayayaman. Diba? Ito yung pagdating sa batas, Oo, pagdating sa batas. Pero pagdating sa mindset. Pagdating sa Kasi nga, hindi sila well-informed na hindi well-informed o tangina talagang mangingibabaw lagi yung religion. Oo. Sa mahihirap kasi, kung i-explain mo, meron tayong annulment, ganito rin yung nangyayari dyan. Mas padadaliin lang natin yung proseso. Kung mahal nyo naman ang isa't isa, hindi nyo naman kailangan maghiwalay kahit naman bugbugin ka, kahit walang divorce,
Tiisin mo na lang tulad nung pinapayo ng karamihan sa Facebook. Ito, nakakadiri, ano? Sakto ka. Dahil na mga ganun. Tangina, no? Tiisin mo yan para sa mga anak mo. Naku, Iba, putang mahirap ina, lang yata tanga. talaga ang proseso ng annulment at hindi siya ganun ka-accessible sa lahat. Magiging magastos lang din kasi sa lalaki yung divorce. Dahil kailangan niya na mag-enroll sa gym. Dahil wala na siyang punching bag. Ang inang ganda. The best. Tingnan mo nga. ang sa sa masa din kasi minsan ang pinakamalakas na influencer Saglit, is yung Jeeps, religion. baka kasi may ma-offend na Punching bag. ginagawa silang punching bag. Oo. Ayusan mo kasi yung pagluluto. Dinagdagan mo pa, gago. Sorry, Dinagdagan mo pa. Pwede ba akong gumatong? Sige. Sa lahat ng wife beaters dyan at husband beaters, tandaan nyo, wag sa muka. Ilan yun? Para hindi Halalaan nyo pa. Quote and quote. Pero ang pinaka influencer sa mga less fortunate is yung nilalapitan nila talaga araw-araw, which is simbahan. Kasi 'di ba yan ang magsasabi sa kanila kung anong tama, kung anong mali, sabihin divorce, masama yan, di yan So yan ang pinaka main influencer nila. Pwede magsuntukan basta walang magsusumbong sa biyanan. Yun yung mga nakalagay sa writing sa Sa jeep. Bala lang po sa umaga, tapos sa ibaba. Ano pa ang mga slogan para Slogan, sa mga may top 5 slogan para sa mga wife beaters? Tangina. Happy Pride Month nga pala. Happy Pride Month. Katapusan na ba natin doon? Hindi naman. Pero, trivia lang mas madalas manggulpi ang tibo. Trivia to Sa bahay lang yan siya. Sa bahay, trivia sa bahay ni Rams lang yan Wala po makikita ganyang data. Tangina, may data ka. May data ka ba dyan? Tumataas na ang kaso ng mga tibong ng bubugbog. Sa 5 tibo, ilan na nang bubugbog doon? Merong isa dyan, sigurado. So, 20%. Oo. Okay. Ang personal estimate ko lang, ako lang po i-bash nyo. Ayun lang. Ryan Rems, Pero official. malapit na maipasa ang divorce. Tingin Malapit mo? na Parang malapit. Nasaan na ba? Parang sa voting na lang ng Senado ba? Nag-uusapan na lang sa Senado, parang gano'n. Nako! Kailangan ko ng pampalamig kapag ka nagmumotor. Hindi naman ako pwedeng maglagay ng kung anong doon, mga Ano? yung mga bote o yung mga inumin doon sa hindi pwede. Kailangan yung presko. Ano ba magpapapresko sa akin? Ano nga ba? Pag may iba tayo, food powder yan. Iba mo yung prickly. Wagis. Sasaktan si Mono. Pinis yung mga pag-comedy. Buti na lang. Hindi ako nagkabukol. Dahil ito pa rin ang lalagay ko sa bukol ko. Para mawala yung bukol ko. Oh. Ha? Ito. Oh. Naglalaro ka na. Hindi. Try nyo to. Kung hindi nyo pa nasusubukan tong kutsi-kutsi, may mali sa inyo. Hindi, totoo. Itong pretty heat cooling powder, sobrang effective dito. Lalo na sa mga bata na nasa school. Pag hindi kayo ginawang online Ito na class, mga... sobrang effective to. Ulitin mo yung take mo. Kaya nga dito natin guys. Dito Tama mo na rin yan. Dito natin pick upin. Pero simula nung gumamit na ako ng kutsi-kutsi, never na akong nainitan. Mukhang babawiin nila endorsement Di pa tayo nakakapirma. Pero the best, cool ka lang pag kutsi-kutsi. Oo. Dati nung araw, ang alam ko lang na naanal, yung mga artista, sila lang yung dumadaan sa proseso ng anal. Oo, di ba? Gabi, tsaka Sharon. Di ba parang nagkaroon na nga ng parang mentality, stereotype na ang artista papalit-palit ng asawa. Bihira yung mga artista nagtatagal Oo nga, no? Ang naging impression na ng mga tao pag may showbiz couple, hindi naman magtatagal yan.
Laging gano'n, no? Baka kasi, Mas marami. kasi nga mas gano'n marami ang sila mindset, eh, naghihiwalay. no? Madami nilang option na burat eh. Baka yun yung iniisip din ng ibang mga tao pag 4 na nga beses ka nang na-divorce. Yung mga tiyahin mo, pag nagkita kayo sa reunion, madadagdagan ng mga sasabihin sa reunion, eh, no? Maghihiwalay din yan. Hindi na yung kailan kayo magkaanak? Tapos dadaan sa'yo, sasabihin sa'yo, di ba, parang, iba na naman yan eh. Oh. Pang-apat ka ng beses na kinasal, yung mga best man mo naubusan na ng speech. Parang kutub-kot, ito na yun eh. Ito na yun. Siguro. Naging asar nga yan kay Ross doon sa Friends. Di ba? Ilang beses ba siya kinasal? 3? 3. Tapos ang tawag sa kanya, divorce force. Oo, magiging maasar talo ka. Oo. Sana nga. Yun ang mangyayari, no? Pero kahit may divorce man na wala yung isang lalaki or babae na hindi rin talaga mapirme, magpapapalit-palit din talaga ng partner Hindi, yan. saka kuwari, at least nandun yung option na pwede sila maghiwalay. Hindi yung sila pa rin on paper tapos kuwari diba? Maano nga rin naman, no? Imagine mo yung apelyido mo, dinadala mo yung apelyido nung asawang kinamumuhi. Oo, tapos pag nakikita ka pa sa labas na nagmumove on na kayo, hindi alam ng mga tao na separated kayo kasi wala pa eh. So parang, ay, ba't may kasamang ibang lalaki? Hindi, matagal na po kaming hiwalay. Di ba? Gusto mo din mag-move on from the relationship. Wala ka na, hindi ka maka-move on dahil ganun. Saka hindi mo may pakilala yung bagong girlfriend mo sa public. Oo. Natutunan ko yan lately. Totoo. Kasi kuwari, naka-move on ka na As in lately lang in this episode. Hindi kuwari, I was reading the paper. Hindi kuwari, ang tagal nyo nang hiwalay. Di na kayo nagsasama sa isang bahay. Tapos gusto mo naman ligaw, di ba? Di kayo makapaghiwalay, hindi kayo makapag-move on sa relationship mo dahil hindi nahihirapan ka. Ito na yung malaking tulong sa inyo. Hindi kaya yung Marami kasing ganun ngayon eh. Hindi kaya maging downside din yan talagang sobrang daming maghiwalay na mabilis. Hindi Ganun din naman. Ganun din. Hindi kasi syempre kung ganyan na mahirap, meron pa silang pangkakapitan na parang shit, baka kailangan ayusin pa namin to hanggang sa magsawa ka na talaga. Hindi. Sa una, mangyayari yan. Dahil parang inipon mo kasi yung mga marriage. natin kung totoo, ganun. Hindi, para kasing inipon mo yung mga marriage na Gusto problematic. Na parang pag inopen mo yung gates, dagsaan yan. Yun talaga yung mangyayari. Talagang ano na po kayo, willing to wait? Nandun na sa korte yan, nakapila na yung mga yan. Pwede sa parking lot po muna kayo. May number po. Magkakaroon sila ng satellite offices, naka-tent na. Nandun na. Swab test. Drive-thru divorce. May ganun nga, di ba? Drive-to na hiwalay. Wedding, alam ko. Wedding, pwede na rin yun. Diba? May burger ka na, hiwalay ka pa. Ganun, no? Upsize po. Yung hatian nyo, go big time. Tapos alam mo, kaya iba pa natakot din sa divorce kasi baka din siya prequel siya ng abortion. Hindi, yun naman malayo na. Medyo stretch na. Malayo na. Hindi, kasi pag kunyari, magiging laging nakakabit yung abortion dyan eh. Sa divorce? Sa divorce, kasi iniisip lagi ng mga Pilipino, ay, pa-Amerika na to. Kung saan yung mga... Siguro kung... Well, di mauna muna yung marijuana. Tsaka mauna muna yung same-sex marriage. Kung death penalty ang usapan, baka yan na yung pwedeng sabihin mo. Huli na yung same-sex. Ganun nangyari sa Amerika eh. Di ba? Pero, nga palang abortion legal nga sa kanila. In some hindi pa parts. lahat, In some parts. Pero mas nahuli... Legal ang abortion Singapore. Pero mas nahuli na yung... Recently lang kasi yung same-sex marriage dun sa USA. So, para sa akin, masyado nang stretch yung sa divorce abortion. Siguro pag death penalty na yung ililegalize natin, yan, pwedeng malapit na yung abortion. Kasi lalapit na nila yung, paano pag nabuntis ng rapist? Choice ba niya yan? Hindi. So, pwede na lang ilusot kasi nasa usapan ka na ng pagpapatay ng taong kailangan patayin dahil meron siyang ginawang kasalanan. Pwede kasi sa divorce paano kung kunyari nag-divorce kayo ng may buntis? Hindi, naman yun may makukuha kang pera para matulungan ka pagpapalaki ng bata. Hindi ka child support naman yan eh. Although ngayon naman may child support. May pabahay, yung bahay, makukuha mo. Alimony ata tawag dun no? Iba pa yun. Sa mga ari-arian na pwede mo makuha. Tsaka pagka kunyari
napangitan ka na dun sa asawa mo, Tangin na. Putang ina naman. pwede na yun. Pwede na yun. Ba't kayo nag-divorce? So, pag napangitan ka na dun sa asawa, pwede ka na mag-divorce dyan. Ay, yung ano, kasi di ba walang ano ang divorce, walang mga conditions katulad ng annulment. Pag annulment, kailangan ata, reconcilable Basta differences. mag-agree lang kayong dalawa, ganun? Kung mag-agree lang divorce, kayo. mag-agree na maghiwalay kayo. Ayan. Parang kunyari, bumeso sa'yo yung isang pangit, tapos hindi mo siya natripan, pwede mo siyang i-demanda. Parang ganun. Sabi ni Vice yan sa Showtime. Na mag-uusapan natin sa Newsfeed! Newsfeed! Bago tayo dumako sa newsfeed, tuloy mo na muna yung June 1. June 1. Total, pinag-usapan Showtime. Oo nga. June 1. So, nag-June 2 na. So, after na yung... After na. So, yun nga. Nag-uusap pa nga tayo kung pupunta tayo sa, sa birthday ospital. ni Ay. Joma. Tapos, nung kinabukasan, naka-set tayo na dumalaw nga kay Sherwin. Kaso lang, nung pag-uwi namin, so nakatanggap kami ng balita. Si Jobert, parang Nakatanggap kayo ni ng Jobert. balita. Binalita ni Jobert. Tapos, yun nga. So kasi parang nakakabigla kasi naka-schedule tayo. So Naka-schedule tayo dumalaw nung sa ospital. oo, kaso hindi na natin inabot si Sherwin. Sa mga hindi nakakakilala kay Sherwin, si Sherwin ang isa sa mga ilang beses na rin na guest dito sa podcast. At meron din siyang podcast doon na cancer culture. Siya ay ilang taon siyang lumalaban sa cancer. Para mga 2 years. Alam mo, yung sa lahat ng mga post ni Sherwin simula na nagka-cancer siya, talagang humahangang-hanga talaga ako kung paano siya lumalaban dun sa cancer. Na Composure no? Makikita mo yung composure. oo. Tsaka importante yung yung humor niya para ma-uplift yung spirit niya. Kahit mag-exit ka sa mundo, maganda may humor ka pa rin. Nabibiro niyo ba siya sa sakit niya? Ako nabibiro ko minsan. Gusto nga niya yun eh. Oo nga eh. Yung birthday niya, sabi ko, next year nakatabati na happy birthday. Diba? Para ako, andito ko pa rin next year. Yung mga post niya, talagang vocal siya sa pag-update kung ano na yung laban niya, yung kung ano yung sakit na nararamdaman niya kapag tinutusok siya ng karayom para sa treatment niya. Lahat nun dinaanan niya para din ang mindset pa nga niya, inalala pa niya yung mga ibang lumalaban din para magkaroon din sila ng inspiration. 'Di ba? Kaya sobrang hangang-hanga kami kay Sherwin doon sa pinagdadaanan niya. Nung na-interview namin siya doon sa podcast na Don't Go There. Natutuwa siya pag dire-diretso siya ng sagot eh. Ay, anong tanong eh. Kasi meron siyang lung cancer at tapos alam ko dumating yung tanong na yun na tinaningan na siya. Di ba may taning siya? Actually, for the record, alam ko wala naman talaga nagtataning na doktor na diretso eh. Hindi ba? Or parang Statistically na siguro. siguro ganun. Kasi lung cancer is mahirap talagang kalaban, di ba, Muman? Oo, to be honest, si Sherwin ata yung isa sa kilala kong pinaka tumagal ang buhay na may lung cancer. Karaniwan na nakikilala ko, 6 months. Less than Kaya inano siya nung doktor na kwento niya. Sabi niya, galing ako sa doktor. Sabi niya, ilang ka na? Parang stage. Sabi niya, ha? Ano ka na? Stage kanto? Sabi niya, ganyan pa itsura mo. Sabi ni Sherwin, ano po ba dapat itsura ko? Kasi parang ganun nga talaga. Spirit niya, matibay ang spirit. Nakasulat pa, yun yung maganda. Sabi nga nagsusulat pa siya ng pelikula, ng script, ng sketch. Nakasama pa namin yung Sherwin sa brainstorming ng sketch show. Talagang nandun pa rin kung ano siya nung nasa Going Bulilit kami, ganun pa rin yung presence niya. Hindi mo maramdaman na
Napapansin mo na parang kailangan niyang tumayo or inaalalayan yung likod niya. Pero yung kung paano siya doon sa brainstorming namin way back nung nakasama ko siya 2012, ganun pa rin siya. Ganun siya katalas sa punchline, ganun siya katalas magsulat. Yung sulat kasi niya, yun yung ako believe sa kanya as a head writer. Siya talaga yung sumusulat. Oo. Kaya yun yung naano ko nagtatawala kami. Sabi niya, tayo na iba dyan, pinapasulat lang sa iba, tapos sa kanya lang yung Nagpasaring din siya online. Kasi talaga siya, kukunin niya yung idea ng lahat sa meeting. Totoo. Tapos ilalapag niyang ganon kung ano yung napag-usapan in script form. Tapos ang ganda ng sulat niya, magaan basahin, na-visualize mo talaga yung kung ano, nakikita mo kung ano yung pinag-usapan nyo. So, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, talagang napakahusay niyang writer. Tapos, talagang dinedicate talaga niya yung buhay niya sa comedy. Yun yung hanga ako sa kanya. Hanggang dulo, nagpapatawa siya. Yung may first job niya? Oo, alam for ko, comedy? PUP yan si Alam ko PUP, tapos ABS. From the get-go, comedy na rin talaga yung niya. Yung, unang hirit. Oo, may kwento siya dyan. Siya yung susulat para kay Arn. Oo. Pero yun, may pagka-comedy na rin kasi comedy si Arn. Ang nakakalungkot. Bubble Gang. Bubble Gang. Sa unang hirit. Tropang Trumpo. Diyan. Nandun na siya. Nandun na siya. Susulat na siya dun. Ang nakakalungkot dito, hindi niya na maabutan yung pelikulang sinulat niya. Oo, nakapag-cameo ko ron. So, salamat kay Sherwin kahit masayang 5-second appearance. Oo. Pero parang siya ang ganda nga nung pelikulang sinulat niya kasi siya, tungkol sa religion. Tungkol sa isang bida na walang cancer. Ang ganda. Malalaman mo. Huwag mong Huwag mong i-spoil. Hindi ko alam. Kasi, yun doon. So, ikakat to. Kakat naman na yung part ito Pero talagang, itong part na to para siguro mga sa Patreon sa lang. Pero yung storya involves also yung ng meron siyang pero ito sinulat matagal na. Hindi pa alam ni Sherwin na meron siya. Kasi pa to? Brainstormer days pa niya yung may show siya. Kaya mga dito sila Herman Cacosta, Tim Tayag, Patrick Cruz. Kaya mga pangalan nila kami din yung mga karakter. Cacosta, Reyes, ganyan. Cruz, ganun. Kaya nakakahinayang. Pero sana maging proud si Sherwin dun sa kinalabasan nung alam mo, movie. isa sa mga masasayang moment ko. Kasi si Sherwin, hindi siya mabigay ng compliment sa writing team. Hindi siya mabigay ng compliment, ganyan. Basta team kayo So kayo sa team kasi kung ano yung nagawa ng lahat, yun yung accomplishment ng buo. Hindi yung ako, ikaw, gano'n. Pero nung ginawa natin yung pelikula, nag-message siya sa akin na natuwa ako kasi talagang from the start kasi nakita niya yung progress ko as a writer, as a comedian. Na sabi niya na proud daw siya sa akin. Kaya yun yung parang natuwa ako as a comedian, as an actor, as a writer. Na sinabi ko sa kanya, sobrang laugh trip yung movie. Sabi ko, swerte ko napunta sa akin yung karakter. Kasi ang kami palagi nagsasabi, sinulat yun para sa'yo, parang gano'n. Yung parang bagay daw sa akin yung pagkaganap. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan ka nga namin ni Direk. Sabi niya gano'n, sabi, galing mo daw. Sa galing mo daw, bakit wala kang show sa mainstream? Sabi ko nga, Direk, walang takot yan. Si Sherwin yung nagsasabi sabi ko nga, Direk, walang takot yan. Kay Xena, si Piolo at Tony, nilamon niya, sabi niya. Pero sabi ni Direk, baka daw... Nilamon mo si Piolo? Konti na lang. Sabi niya, kasi hindi ka nag-audition. Pero kahit papaano, sabi niya, pero sabi ni Direk, baka daw kasi hindi ka nag-audition. Pero kahit papaano bro, sobrang organic yung pagsikat mo. Alam ko naman,
hindi ka lang magaling na komedyante, magaling ka talagang artista. Pero oras mo na to bro, ito na to, kayo ng Cool Pals, congrats. Yun yung sinabi niya sa akin. So sabi ko, salamat Sherwin, sabi ko ganyan. Pero as someone who, kasi pag head writer mo siya, as someone as a writer, very thankless job ang writing eh. Yan yung pinaka mga taong hindi napapasalamatan sa isang magandang project. Bihira. So as a writer, yan ang tatay mo, si Sherwin. Minsan kahit na kami kong napapasang mga sketches, ganyan, kami kong nasusulat, gusto mo humingi ng konting, galing. Wala kang marinig sa kanya. Kasi nga team, naiintindihan ko naman, team effort kasi yan. So sa Comedy Manila, ganun din naman, kahit na anong gawin mo dyan, thankless job. Pag ikaw nag-lead, thankless job. So nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko, ang sarap ng feeling na all along pala, nandun siya, naniniwala sa'yo. Tapos nung nakikita niya na yung pagtaas nyo, sobrang proud siya. So parang yun yung parang salamat sa kanya, nagpapasalamat ako. So, parang daladala ko yun, tangina. Daladala ko yung feeling na putangina na nagampanan ko yung role na sinulat niya. Tapos natutuwa siya na ako. Tapos natutuwa siya na maganda yung pagkakaarte, ganun. Sabi ko, nako. Ibang klase yung kasi ang rami niyang ginawa eh. Kaya sabi ko nga sa kanya nung dumadaan nandun siya, sabi ko, marami ka pa isusulat, marami ka pang tutulungan. Kaya naggawa siya ng mga workshops, di ba? Sulat siya ng mga workshops, ganyan. Kasi gusto niya din talagang magtulong. Matagal na namin plano yung maggagawa siya ng workshop kasi walang ibang pwedeng magturo, magsulat kundi siya. Sabi ko, tapos nagpaplano kami ng kung ano yung pwede niyang gawin. Tapos, kahit yung show niya sa June 8 with Jobert, siya din yan nag-message sa akin, gagawa daw siya ng show. Yung mga nagawa ni Sherwin sa comedy scene sa Pilipinas, napakalaki. Lalo na sa mga stand-up comedians. Kasi yung Showtime's Funny One, brainchild niya din yan. Pinaglaban niya yan. Matagal nang nakatenga yan. Yung idea na yan, talagang every time magpipitch, nakasama yan. Tapos kukwento niya kung ano yung mga gusto niya mangyari. Ang original na title niyan, Funny Juan, as in Juan de la Cruz. Kaya nung audition, naalala ko, may mga nakapilang mga drag comedians. So, Na ang pangalan Juan. Oo. Kasi yung sabi ng mga nagpapa-audition, ay excuse pero kailangan lalaki yung mag-perform. Naging stricto sila to. Oo. Kaya natuwa ako dahil naalis yung mga bakal. Hindi naman management na yan. Actually, kaya sila sarado yung si Ma'am Linggit dati, sinasabi niya, masyado ng maraming gay comedians. Wala na, naubusan na tayo ng mga male comedians. So yung first season was really for male to open the doors again for male comedians. Kasi nandun din ako pag nagpi-pitch sila. Nandun din ako sa pitching kasi ako nagpi-pitch naman ako ng movies. Hindi kaya ako natuwa nun kasi di totoo naman kasi talagang matik yung tao matik yung tao Pakikat yun. Pero ibang klase ang sabi ko nga, si Sherwin nagbukas ng pinto sa lahat ng mga komedyanteng hindi pa sikat. Usapang lalaki siya yan. Sipin mo si Alex, sila Jobert, sila Aran, sino pa yung isa, nakalimutan ko isa Si Boom. Na sobrang ganda nung comedy show na kakaiba siya. Siya sumugal siya sa amin bilang writer, bilang artista. Hindi pa kami kilala. Napanood lang na kami, magaling yan. Yan yung backer mo Nung unang meeting ko sa Going Bulit, siya yung kasama ko Kasama namin si Ma'am yung producer. Siya ang kumausap sa amin magkano. Ang laki ng bit ng sweldo na niya na nila sa amin. So kaya yung malaking pasasalamat kay Sherwin. Isipin mo, siya yung naniwala na kaya natin maging successful sa TV at saka sa pelikula. Na may naniwala. Kasi hindi ka makakapasok sa ABS kung wala kang backer na katulad ni Sherwin. Siya din ang magbebenta sa'yo kay Direk Bobot Totoo yan. Final words para kay Sherwin. Nako, ang dami kong ipapasalamat sa kanya. Pero gusto ko lang din na sabihin na thank you dahil binigyan niya tayo lahat ng
pagkakataon na trabaho siya, yung alam mo yun, yung sinulat niya makapasok makapasok tayo sa mainstream. Parang yung last movie niya kayo yung kasama, parang ako naman sa last sitcom niya, ako naman yung kasama. So sobrang laki ng tiwala niya at naniniwala siya sa talent mo na kaya mo siya. Tama yung sinabi ni GB na kilala niya kung paano niya isulat kung ikaw to parang ganun. Kaya gustong-gusto namin ni Jobert yun pagka, hindi bias, pero pagka si Sherwin ang nagsulat nung script, talagang sobrang excited kami. Kaya siguradong iniwan ni Sherwin, siguradong hindi matatapos pa rin ang tawanan. Kaya Sherwin, hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. Thank you, Sherwin. Maraming salamat, Sherwin. Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. Kasi may vlogs na tayo Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Alam niyo kung gaano katibay si Sherwin? Never ko nakita nagwalo yan nung nagka-cancer. Wala siya sinayang na oras. Sobrang productive niya for the past. Nung last show namin ni Rebs, nandun kami sa Baliches. So, parang sinabi niya, medyo masama na yung pakiramdam niya, is magsiset lang siya. Pero ang ginawa niya, after niya ng set, kasi balak niya, walis na parang nagstay pa siya, nanood pa siya nung show. So, talagang parang yun ang gusto ko kay Sherwin, yung writer na siya, behind the scene. Tapos, na-introduce sa kanya yung stand-up, gusto niya gawin, nagsulat siya. Tapos, ginawa niya. Galing. Nalabas niya yung humor na gusto niyang ilabas sa stand-up na hindi niya malabas sa TV sa pelikula. Hindi ko makakalimutan yung nasa music museum tayo. Yung dalawa lang kami sa dressing room. Sumakit yung likod niya. Tapos nag-ibuprofen lang siya. Tapos hinimas niya yung sarili niya likod. Macho. Walang reklamo. Ano ba yun? Tiniis niya yun Napakatapang mo, napakalakas nung lapit nung laban na pinakita mo. At dun sa mga naiwan niya, kay Ma'am Raquel tsaka kay Ice, nakikiramay po. At kung may kailangan kayong tulong, nandito lang kami. Uy, sa lahat ng mga na-workshop ni Sherwin, sana pagyamanin nyo yung mga naiwan ipasa nyo yung mga tinuro. O kaya gamitin nyo yung mga itinuro. Kasi dyan natin mapapalaganap yung ganda ng comedy ni Sherwin is that we use the tools that he passed to us para magsulat pa. Dyan ang mga Patreon. Yun, shoutout sa mga Patreon dyan. RJ Aguilar, Brainly, Ann, Nicole Anina, Glenda Sacabin, Lanvin Andres, Ivan Joseph Competente, Maven Mendoza, 777 Arlision, Lionel Ege, Bernt Edmond C. Santos, John Denzel C., John Clarence Beñas, Marlon Lipana, Legimar Candaza, CJ Kaga, Roland Joseph Maxino, Joshua De Vera, Mark Jason Tanyada, Juan Paulo Jofiel, Mark Bulaga, Darwin Formentera, Harold Vincent Lunar, Dre Toreno, John Paul Lorenzo, at si Chris. Yon. From Bori, pamura po kay San Juan Valiente, kilabot ng Daine. Putang ina mo, pabati ng happy birthday ang boyfriend kong si Edilmar. From Jen. From Kyla de los Santos, pamura po Sir GB, si Yoshel Policarpio, laging nakaabang sa pabati at new episodes. Yoshel, salamat sa pag-abang. From MJ to Refranca, pakibati kay Sir GB ang mga kaibigan ko si Giselle, Queenie, Vern at Kim. Giselle, Queenie at Vern, hello sa inyo. From Icoway, Sir Rems, pa-shoutout po ang tropa kong si Ernesto Guillermo ng Villamor, Pasay. Nagsimula kami magdiaryong noon. Ngayon, Viva Max idol na siya. Ano ito? Pinagpapasalamat. Ano yan? Ernesto Guillermo? Oo, pare. Animal ang ama ka. Ayan. At from Gabriel James Mendoza, pamura po kay Rems po ang ka-office mates ko na si PJ Vasquez. PJ Vasquez, tang ama ka. Yan. Maraming salamat po. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah!
Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.